welcome to Montserrat, Espanya! Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow i-follow nyo na ako. Nandito tayo ngayon sa Montserrat, sa Espanya. At pupuntahan natin ang bundok na ayun. Ayun o. Ayan. Ang ganda! Pagod ako dun ah. Hello guys! Dito tayo ngayon sa Spain at galing tayo sa Barcelona at magde-day trip tayo sa Montserrat. Isa sa mga famous na hiking spots here in Spain. At kung nasa Barcelona ka, highly recommended daw na pumunta ka dito for a day trip. So, kaya yun yung ginawa natin. Meron pa tayong extra time sa Barcelona. So, nag-train lang kami from Barcelona papunta dito. And now, magra-ride kami ng, hindi kami mag-hike, magra-ride kami ng cable car papunta dito. Ang ganda oh. Yun oh, pupunta kami dun sa taas. Wild. Hello, kasama ko ngayon si Diam. Magki-cable car kami, dito kami sasakay. Ayun oh, ayan, hindi kayo mag-hike papunta sa Montserrat. Lamig, grabe. -1 degree ngayon dito sa Montserrat. At grabe, nilalamig kami. Kaya todo puffer ang iyong person. Muy bien. So, papunta na tayo ngayon sa cable car. Sana ang cable car. Late na ba tayo? So, papunta tayo ngayon sa Montserrat. Isa siyang serrated mountain. O kung saan parang punit-punit yung bundok na. Ito, kung makikita mo siya, ayun siya, sa taas. Sa taas, ayan, ganyan siya. So, naghihintay lang tayo ng cable car, paakyat, at i-explore natin yung lugar. Mabilis lang daw yung day trip dito eh. Meron kaming napanood na video na mga 2 to 2.5 hours lang daw yung nilagi nila. So, umalis kami sa accommodation namin ng bandang mga 8 a.m. Time check, it's 9:45. Mga 1 hour yung ride from Barcelona. Papunta dito sa train station, sa Airy Montserrat Station. Diba? Takot ka? What if sumakay ka dyan, tapos ang nipis nung trail doon, tapos naputol? Nye. This is going to be our last day. Bakit? Feeling mo nalaglag yung cable car? Hello? Dami namin. Taas namin, grabe. So, yung mga kapraningan moments namin ngayon. Paano kapag nag-stop yung cable car? Pasok pa tayo. Siguro, meron ko, kung bawat tao merong 50 kilograms, diba? So, pwede. Alam na pa naman yung mga final destination, gano'n. Makasurvive ka, hahabulin ka ni kamatayan, gano'n. Ang taas na namin. Nieve. Sabi nila dito, nieve. Nieve. In English, snow. Do you wanna build a snowman? Kung hinike mo to mula dun sa saan kami nanggaling, 2 hours, nanigas na lang kami lahat talaga. Ako feeling ko kaya ko naman. Kasi hiker naman ako. Tapos feeling ko strong naman yung legs ko kasi cyclist naman ako. Feeling ko yung main problem ko lang ay wala. Feeling ko, feeling ka. Yan, bababa na kami. Vamos. Vamos. Come on, vamonos. Everybody, let's go. Come on, let's get to it. I know that we can do it. Where are we going? Montserrat. Where are we going? Montserrat. Where are we going? Montserrat. Yan yung inakyat namin, oh. And now, yeah. Oh, la la.
Wow! Wala pa nga eh. Pero wow na rin. Oh, pero alam ko na kung ba't hindi bumaba yung mga kasama ating Filipino. Kasi nag-funicular sila. Iba yung transport na ginamit nila papunta dito. So dito, papunta tayo sa sanctuaryo, sa monastery. At pag dito naman, pupunta tayo sa chapel. So saan natin gusto pumunta? Sa monastery or sa chapel? Monastery. Okay. Let's hike. Ang lamig. Ayun yung particular. Ha? Yung green. Quick facts lang bago natin i-explore ang Montserrat ng tuluyan. Ang Montserrat, ang ibig sabihin niya ay jagged mountain. O parang baku-bakong bundok. Ayan o, tingnan nyo. Sa likod ko, hiningal ako kakakyat. Wait lang. Ayan sa likod ko, literal na baku-bako yung mountain. This is located sa Catalonia, sa Spain. Sinasabi ng iba na ito ay nasa Barcelona, pero hindi yun totoo. Malapit lang siya sa Barcelona. Mga 56 to 60 kilometers away, 1 hour by car or by train from Barcelona, Espanya. Parang importanteng Catholic place itong Montserrat na to. Sinasabi nila na parang mga anghel daw ang nag-carve ng mga mountains na to. Dito may kita ang isa sa mga pinaka-importanteng monasteries. Ang pangalan ng monastery na yun ay Santa Maria de Montserrat. Pupuntahan natin yun mamaya. Mga 9th century pa ginawa tong monastery na to. And ano pa to, sinira pa daw to ni Napoleon dati. Ganun siya ka-importante. Imagine, umakyat dito si Napoleon at mga tao. May mga misteryo din tong mga mountain na to. Sinasabi nila na may mga apparition daw na nagaganap dito si Virgin Mary. Tingnan natin kung mararamdaman ba natin ang apparition ni Virgin Mary or ang presensya ni Virgin Mary dito. It's a holy place, apparently. Yung Montserrat itself, it is a natural park. So, definitely a tourist destination na hindi nyo dapat ma-miss kung kayo ay pupunta sa Barcelona. Kasi, 1 hour ride. Actually, pwede ka nga mag-stay dito eh. May mga hotel dito eh. Okay, tara. Explore na natin ang natural park ng Montserrat. Let's do this. Ay, pero bago natin na-explore, paano ba kami nakapunta ng Montserrat galing sa Barcelona? Well, nag-ride kami ng train. Pumunta kami sa La España. Kasi walking distance lang yung Plaza España train station mula dun sa accommodation namin. So, dun yung mabibili yung ticket papunta dito sa Montserrat. Ito yung ginawa namin. All in all, gumastos kami ng mga around 2,000 pesos. Nag-pay lang ako via GCash card sa train. It includes a train ride, tapos cable car, and then round trip na yun. So, here's what happened. Boom! Papakita ko sa inyo kung paano kami bumili ng ticket. So, for this one, gagamit lang tayo ng GCash card. So, yun lang yung payment options na gagawin natin. Let's do this. Siyempre, English option. Montserrat combined ticket. Montserrat combined tickets, ticket straight plus cable car, and then adult return ticket combined train plus cable car. Yeah. 26.70 euros. Receipt and then dito, lalagay mo lang siya. Ito, medyo nakakalito lang to kasi sabi dito, enter secret number. All you have to do is to put your password. Let's go! Okay. Yun na. We got the tickets. Let's do this. Focus sa ticket. Insert yung card. Hindi siya kagaya ng ibang passes na kailangan mong itap. Dito, ini-insert mo siya. So, this is the ticket to Montserrat. Let's do this. Platform number 4 daw. Ayan. Dito tayo ngayon sa Plaza España at kailangan natin bumaba dito sa Erie de Montserrat. So, let's go. Ito yung tren. Yung itsura ng tren dito. Mga 1 hour yung biyahe natin. So,
Balik na tayo sa Montserrat ngayon. Let's go! Nag-snow talaga. Okay, ito yung Basilica. At dito sa Basilica, merong entrance fee. So, ito, kung interested kayong pumasok, ticket to the Basilica, mas mura kung purchase nyo online. It's 8 euros. Pero 9 euros kung dito nyo bibilin. Tapos may mga iba-iba pa siyang ticket. So, ticket to the Basilica, 8 euros. Ticket sa Throne of Our Lady, 12 euros. Pero kung kasama pa yung Throne of Our Lady, 12 euros. Pero kung gusto nyo pumunta sa Boys Choir, 12 euros din. So, iba-iba siya. 16 euros kung kasama yung Throne of Our Lady, yung Boys Choir, tsaka yung pagpasok sa Basilica. Sayang di kami nakapunta dun sa loob ng simbahan kasi merong fee. Ako personally, hindi lang ako into churches na parang may bayad. Wala lang, ako lang yun. Maganda naman dito sa Montserrat na mag-ikot-ikot kayo for free. So, merong hiking dito. Ayan. At ako, feeling ko kaya namin to i-hike. Tara na, game. Kaya natin to. Mag-hiking na po kami. Kasi, 1 hour 45 minutes daw. Bakit? 1 hour 40 minutes. Pag dito, papunta ka sa Saint Heroni. Pag dito naman, papunta ka sa Via Crucis. Oh, so dito tayo. Ano yun? Bumalik na sila. Hiking. Alam mo, sa tingin mo, Antayin na lang kita sa baba. magpapatalo ba tayo sa kanila? Antayin na lang kita sa baba. Ha? Huwag na, kaya mo yan. Jam, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Magaling ka. Malakas yung legs mo. I'm not mentally prepared for this. Naniniwala ako na kayang-kaya mo ang lahat ng pagsubok na ibigay sa'yo ng mundo. Kasama na ang pag-conquer ng bundok ng Montserrat. Naniniwala. Kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, ako naniniwala ako sa'yo. Tumatarik na ang aming dinadaanan. Ano, lalamig ka? Kaya ba? Ang kipot na ng dinadaanan namin. Kaya pa ba to? Steve Harvey. Siya yung host ng Miss Universe na mali yung in-announce na padalo. Hindi si Pia Wurzbach yung in-announce niya. Ngek. Tumuturo na naman ang kampana. Ang kampana'y tuluyan ng gumising. Okay. Hindi na siya natutuwa sa mga joke ko. Hanggang dito lang ako. Weh! Bakit? Huy! Kaya mo pa yan! My left knee is aching. I'm not mentally prepared for this. 1, 2, 3, and ang kampana'y tuluyan ng gigising. Ayaw ko talaga. Bye, Jam. Good luck sa akin. Bye-bye. See you when I see you. Later, gagi. Ano mo ka na Pilipinas? Okay. Hi ko na lang tong Bye. solo. Bye. Bye-bye. So, nakalagay dito. Santa Heroni, papunta dito. Monastery de Montserrat, pababa doon. Tapos Monastery de Santa Cecilia, paakit dito. I think pupunta tayo sa San Heroni, 1 hour walk. Kasi, ito yung peak. Doon, ito yung peak ng mountain. So, 1 hour walk. Ayan. Nagubad na ako ng puffer jacket kasi, nagpapawisan na ako. Pero grabe, ang ganda nung trail na nilalakaran ko. Tingnan nyo, napapalikiran ako ng mga halamang may snow. Hey. Ayun o. Ganda.
Pwede pala yun, no? Na kahit sobrang lamig, pagpapawisan ka. Siguro kasi nga gumagalaw ako. Ganda. I love it. I love it. Pero ingat lang talaga kasi, 'di ba, nag-snow. So, minsan basa yung kalsada dahil sa basa yung dinadaanan mo. Tapos, dahil sa sobrang lamig, nagtubig yung mga dinadaanan at naging slippery siya. Kanina muntik na akong madulas. Pero, surviving pa naman. Pero medyo lumalamig. Pero okay na to kaysa pagpawisan, 'di ba? Lumalamig na naman, so sinuot ko na ulit yung puffer ko. Masaya naman din mag-hike mag-isa. Kasi medyo madali lang naman yung trail. Pero nakakamiss din na may kasama ka. Wala na, iniwan na nila ako kasi I'm the annoying friend. Pero ayun, ganun talaga. This is me. This is real. I'm exactly who I'm supposed to be now. Shine on me. Now I find no one down. Hindi ko alam lyrics. May nakausap ako dito. Sabi niya, mga 15 to 20 minutes na lang daw. Wala. How many minutes going up? Maybe 30 minutes. 30 minutes? Okay. 30 minutes, bro. Okay, gracias. Oh, naman 30 minutes yung sinabi. Umasa na ako sa 15 to 20 minutes. Wala. Oh la la, ole, oh la la. Natawa siya sa akin. Ano ba naman tong trail na to? Paano ko dadaan dito ng ano? Ito? Madudulas pa ata ang person. Ano kayang ginagawa ni Jam? Jam, sana okay ka lang dyan. Wala na kasing signal dito, hindi ko siya ma-message. Jam, sorry. Gusto ko talaga mag-hike. Sana okay ka lang dyan, nag-iikot ka sa baba. Naisip ko kasi, sayang din yung 2K na pamasahe papunta dito. So, sulitin ko na. Si Jam medyo ano lang talaga. Tagal na rin niya kasi nagta-travel eh. So, nagigets ko naman siya na mentally unprepared siya. Parang malapit na rin kasi kami umuwi ng Pilipinas. So, yung utak namin nasa work na, nasa kung ano man yung gagawin namin pagbalik. Pero ako, G pa rin ako. For the adventure, for the experience. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik dito. At baka pag bumalik ako dito, baka hindi na kaya ng aking legs umakyat, 'di ba? So, push na to. Pero yung totoo, sayang talaga yung 2K. Ano na? Oh my God! Gali, wow! 25 minutes daw sabi dito. 25 minutes. Ito na, nakikita ko na yung tuktok ko. Medyo malapit na ako. Ang layo. Jam, may message ko na si Jam na kung gusto na niya umuwi, mauna na siya dun sa Barcelona. Dito na lang kami magkita. Mukhang malapit na ako. Nag-iba na yung itsura ng daanan. Hindi na siya masukal. Hindi na siya parang mawawala ako at kailangan kong baliktaran ng aking mga damit. Hola. Lahat na lang sinasabihan ko ng Ola. Olaf. Merong bahay dito. Pwede kayo makiihi. Oh. 10 minutes na lang. Tapos pababa, 1 hour 20 minutes. Kasi syempre dadagdag mo yan, diba? Jam, sana okay ka pa. Tumatakbo siya, oh. Sige kuya, go. Push, laban. Kaya mo yan. I believe in you. Tignan mo. Iba na naman yung daanan. Ay, nako. Nararamdaman ko na sobrang lapit na namin. Ayan na. Nakikita ko na ang tagumpay. Oh, ayan na siya. Grabe. Ang ganda. Wow. Ang ganda.
reach the top. Ang ganda. Natawa siya sa akin. Kasi daming tao pero ang ganda. Tingnan niyo. I know, nag-ano sila, may dala silang pagkain. Sana all. Ako, wala akong dalang pagkain, wala akong dalang tubig. Wow, most prepared. Buji Babiera, awardee. Galing. Congratulations. Ngayon, bababa na ako. 1 hour, 20 minutes pababa. Wish me luck. Finally, nakababa na ako. Oh, sakit ng tuhod ko. Nakababa na ako. I conquered Montserrat. Wild. 2.5 hours ata akong naglalakad. Pagod na yung pa ako. At gusto ko nang mag-toilet. In fairness, medyo hindi ako nagugutom at nauuhaw. Umalis na si Diam, pinupunta ko na siya sa Barcelona. Sabi ko, huwag na niya akong hihintayin kasi baka matagal pa ako tapos wala naman na siyang ginagawa dito dahil parang nalibot na daw niya yung Montserrat. So, sabi ko, una ka na sa Barcelona, doon sabi ko, una na siya sa Barcelona, tapos doon ako magkita. At ako, mag-iikot lang ako quickly dito sa Montserrat, tapos pupunta na rin ako doon sa Barcelona. Pero, hanap na muna ako ng toilet. Ano ba yung hike na yun? I think worth it siya puntahan, dahil sa mga taong gusto yung mga active lifestyle. Doon sa mga taong may active lifestyle, mag-hike kayo dito sa Montserrat. Relatively, para sa akin, easy hike siya. Hindi siya mahirap. Malamig lang talaga yung panahon ngayon, pero sakto lang. Parang mas mahirap pa yung ginawa namin sa Dolomites. Kaya puntahan nyo, maganda yung view. Sobrang ganda. Worth it yung hike, paakyat. Worth it yung pagod. And at the same time, maganda yung hindi super pulido yung trail, pero maganda yung trail. Lalo na pag nagsusnow. Ayun lang. Nakakita na ako ng toilet. Toilet is here. Hindi ko na kayo dadalhin doon. Ikot tayo sa Montserrat in a bit. Bye. May mga souvenir shops din dito. Kasi nga 'di ba, itong Montserrat, isa siyang sikat na pilgrimage site kasi makita nyo itong Black Madonna. Hindi ko na siya napuntahan kasi wala na rin akong oras at may entrance fee. So, pass ako doon. Well, bukod doon, dami rin mga ibang other souvenir items na nandito. Like, ito, meron mga cologne, may mga wallet, and sabon. Kito. Tapos may mga damit din doon, Tsaka stuffed toy kung gusto nyo, medyas, yan, daming options. May mga magnet din kung gusto nyo, Montserrat. Actually, pumunta ako din sa souvenir area kasi ang lamig. Meron akong hinahanap ditong hotel pero baka hindi siya sa loob mismo ng area na to. Kasi sinasabi nila na yung Montserrat daw, ito kakaiba, story time. May kakaibang nangyayari daw dito sa Montserrat. Something na merong connection sa kababalaghan, sa kalawakan, at kung ano-ano pa. Na-post ko na rin tong story time na to sa TikTok, pero kikwento ko na rin dito sa YouTube channel ko. Yung Montserrat, sobrang sikat to kasi pinupuntahan to ng tao every 11th day of the month. So, January 11, February 11, March 11, at all throughout the year, basta 11th day. Kasi, meron daw nagpapakita dito na UFO o yung mga unidentified flying objects galing sa kalawakan. So, yung unidentified flying objects, sinasabi nila na connected daw to sa mga aliens. Pero, not necessarily naman na connected siya sa mga aliens. Pwedeng mga connected sa mga satellites, ganun. Pwedeng mga eroplano.
or something like that. Pero anyway, every 11th day of the month daw, pumupunta talaga yung mga tao dito para mag UFO sightings. May mga taong naniniwala na kaya daw may UFO sightings dito kasi ina-attract daw ng energy ng Black Madonna yung energy ng extraterrestrial. Kaya every 11th day, tuwing ina-attract daw ng energy ng Black Madonna yung extraterrestrial energy tuwing 11th day of the month. Kaya nagkakaroon ng ganong kaganapan. So, hindi ko alam kasi ano ngayon anong araw ba ngayon? January 6 ngayon. So, hindi natin sure. May mga ilang araw pa bago magpunta dito yung mga taong nag-UFO sightings. Pero, ayun, para sa akin, ewan ko kung totoo yun, pero I don't know. Pero meron pa. Hindi lang yon. Meron din kasing kakaibang nangyari din dito sa Meron din kasing kakaibang nangyari dito sa Montserrat. Naniniwala rin yung mga tao na nagkaroon ng apparition si Virgin Mary dito sa Montserrat. So, ayun. So, parang milagroso yung lugar na to. Kaya, ang daming nagpipilgrimage dito. Hindi ko makita yung hotel Ang pangalan ng hotel na pinupuntahan ng mga nag-UFO sightings dito ay Hotel Brun. Pero, tinanong ko na yung mga tao dito parang wala daw dito sa area na to kung nasaan ako. So anyway, bababa na ako. Mag-cable car na ako. Pupunta ako na si Diam sa Barcelona. And, lamig. Sobrang lamig na. Time check, it's 2 p.m. Sabi ko 2 hours lang ako dito sa Montserrat. Pero, nag-enjoy ako sa hike By the way, napanood ko pala sa TikTok na yung cable car daw dito sa Montserrat is until 7 p.m. only. So, make sure na makatch nyo yung ride bago kayo ma-stranded dito sa Montserrat. Kasi mahal ng hotel dito. Actually, sabi ni Liam, mahal din daw yung coffee, mahal din daw yung... Basta lahat daw mahal dito sa Montserrat. Tourist place kasi ito Ang ginaw. Okay, magana na ako. Mag-cable car na ako nandito, no? Oh. Yan. Yung nakikita nyo yan, isa rin siyang option para makapunta dito sa Montserrat. Yan yung funicular. So, hindi natin in-avail yung option na yan kasi nag-cable car tayo for 2-way. Pero pwede nyo rin yan gawin. Ayun lang, wala lang, share ka lang. Pababa na ako. Ang ganda ng view. Oh, boom. 'Di ba? Dito snowy, sa baba hindi snowy. Ako yung una sa pila. Ako yung una sa pila. Hinihintay na lang namin yung cable car na dumating. Tagal pa yun, feeling ko. Huwag niyo wawala itong ticket niyo na to. Kailangan niyo yan. Bakit na? Sobrang lamig. Time check, 2:54 ng hapon. And guess what? Yung train daw, pabalik, ay every hour lang. 1:45, 2:45, 3:45 na yung mek. Maghihintay pa ako ng 50 minutes. Oh well, wala rin talaga. Hindi ko naisip yun Kalimutan ko. Anyway, dito na muna ako sa Montserrat Station. Dahil 50 minutes pa, tapos wala pa akong lunch, meron ako nakitang restaurant dito na malapit. May nakita akong bar. Ayun. So, dun muna tayo. Sana mura lang yung pagkain dun. Pero giniginawa ko, nagugutom na ako ng konti. Pangalan, Bar El Rincon. Nasa may train station lang siya. So, kapag na-miss nyo, baka pwede kayong tumambay dito. Siguro bibili lang ako ng snacks or something para lang makatambay. So, ito yung menu nila. Yan, meron silang tapas, merong sandwich, tapos, and other stuff. Bumili lang ako ng sandwich, saka bumili ako ng coffee. Meron din sila dito. Lamig. Outdoor pa yung restaurant, so bumili na ako ng kape na mainit. Yes. How much? 560. 560.
It's okay. Euro, please. Thank you. Okay. 560 euros lahat. So, ito yung binili ko. Sandwich and Americano. Tapos tingnan nyo yung sandwich nila. Ito lang siya. 4 euros. Mahal. Let's eat. At least palipas gutom. Panglaman dyan. Tsaka kailangan na mainit na kape. Sa wakas, nakarating na ako sa Barcelona. Dito na ako sa Plaza, Espanya. Saya. 1 hour din yung biyahe mula sa Montserrat papunta dito sa Barcelona. And I would say that ina-expect ko na mas maaga ako makakarating dito. Pero time check, it's 5 p.m. Okay naman. Masaya. For me, worth it naman siyang puntahan for a day trip. Kung mapupunta kayo ng Barcelona, i-plan nyo na magkaroon kayo ng day trip papunta sa Montserrat. Kasi it's a very, very interesting place. Pero, tandaan nyo, alamin nyo kung ano yung gusto nyo. Gusto nyo bang pumunta doon for religious purposes? Para mapaghandaan nyo na mapunta kayo doon sa simbahan? Or kung gusto nyo ba ng hiking, outdoor activity? Kasi para sa akin, yun yung ginawa ko eh. Unexpected yun kasi originally, hindi ko in-expect na meron palang more than 1 hour hike. And para sa akin, isa yun sa mga best surprises for this trip. Yun lang, sana meron kayong natutunan at sana ay nag-enjoy kayo sa aking vlog sa Montserrat. Again, ako nga pala si Fuji at mahilig ko mag-story time. Kung hindi pa ako pina-follow, i-follow nyo na ako. Malapit na tayo mag-end sa ating European series at maraming salamat dahil nandito pa rin kayo nanonood sa akin. Again, thank you very much. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you very much for watching this video. Bye-bye!